Dati, ang balita, ang nawawala, mga adik mga masasama talaga. Yun ang laman ng balita. Ngayon, inosente. Pabata ng pabata naman ngayon yung kriminal. Chinecheck nyo ba yung mga cellphone ng anak nyo? Chinecheck nyo ba kung ano yung napapanood ng anak nyo? Chinecheck nyo ba araw-araw kung sino nakakausap ng anak nyo? Kasi kung ganyan, kung responsable magulang din kayo, hindi mangyayari yan. 3 estudyante ang namatay dahil sa 2 bataan. Pasensya na po, no? Yung lindol, habang nasa eskwela yung mga anak natin, wala tayong magagawa dun Pero yung ganito, yung may dapat ka talagang sisihin. Kaya umingay tuloy ngayon yung kaso na dapat 10 years old, ibaba na yung mga yung age ng kriminal. Pag 10 years old, pwede na makulong. Para sa akin, kahit baguhin yan, kung walang mahigpit na security sa lahat ng lugar sa buong Pilipinas o buong mundo, walang mangyayari. Huli na. May mamamatay na bago mahuli ulit yung gumawa. Ang prevention, dapat araw-araw yan, hindi dahil may nangyari lang. Katulad nito, bago pa lang napasukan, yan din na mahirap talaga sa mga school private or public, sa sobrang dami. Hindi natin alam kung ginagawa ba ng tunay ng trabaho ng mga security guard doon, yung trabaho nila. Kasi bakit nakapasok yung mga estudyante na may dala? Last year pa yan. Last year pa yan, di ba? Yung dahil sa selos, may dala rin. May dalang patalim. Yung patalim, medyo given pa, madaling ilusot talaga. Pero yung ganun, paano nakakalusot yan? Ano yung pagpasok ng mga estudyante, parang parehas ng 90s, dire-diretso, isang flow na, wala nang check-up. So, paano natin, paano natin susolusyonan yung mga ganyang problema? Ang hirap ng sa totoo lang, hindi mo alam kung sino yung magiging kalaban mo. Imagine yung 3 bata na nawala, ganun lang nawala kung kailan nagkapasukan. Ang sakit nun sa magulang. Ang sakit nun, grabe. Yung mga ganun mga traumatic na pangyayari na parang dapat pabambuksan yung eskwelahan na yan. Ano ba dapat gawin solusyon dyan sa mga ganyan? Kung nag-check ang security or bago pumasok sa classroom ang mga bata, may nag-check ulit, possible hindi mangyayari yan Araw-araw kayo mag-prevent, hindi yung after-matter na kayo magpe-prevent. Kadalasan ganyan. Pag may nanakawan na, tsaka mag-iikot kinabukasan. 1 linggo lang, wala na. Pag may na-hold up na, merong visibility kunwari ng ilang linggo na security or police, mga ilang lang, wala na. May CCTV nga. Anong magagawa ng CCTV kung wala na rin yung yung hinold up? Backtracking na lang. Di ba? Chinecheck nyo ba kung ano yung napapanood ng anak nyo? Chinecheck nyo ba araw-araw kung sino nakakausap ng anak nyo? Kasi kung ganyan, kung responsable magulang din kayo, hindi mangyayari yan. Mape-prevent talaga yan. Kahit nga 20 basta nandiyan sa poder nyo Lalo't alam nyo mapusok Pag alam nyo meron na kayong anak na may kakaibang galaw o pinopost sa Facebook, i-counsel nyo na. Kausapin nyo na. Anak, ba't ka nagpo-post ng ganyan? Anak, ba't humahawak ka ng ganyan? Anak, ba't lagi kang lumalabas? Anak, bakit sinasama mo yung mga ganyan? Agapan nyo na. Nag-uumpisa talaga sa bahay Number 2, yung mga security sa school. Alam ko po, hindi madali ang trabaho niya. Pero tinanggap niyo yan Kaya last year, nung may nangyari din na, dahil sa selos, na nabangbang niya yung babae doon sa loob ng school, na nawala din, rin siya sa sarili niya. Pagka ganun, dapat ang request na ng pinaka-eskwelahan, police visibility na ron sa labas. At the same time, yung kapkapan niyo yung mga bata bago pumasok ng classroom. Alam ko mahirap Kaso pinasok niya yung trabaho na yan paano? Anong gagawin natin? Kung hindi tayo maghihigpit. Kung 2 weeks lang yung higpit, tapos pa may nangyari, doon lang ulit magiging mahigpit. Ganun ang kadalasan nangyayari. Kaya nakakalusot. Kaya nagkakaroon ng pagkakataong gumawa ng hindi maganda yung mga may gagawing hindi maganda. Kasi nga maluwag yung security. Trabaho niya sa mga school. Hindi lang dapat isang piraso ang security sa school. Yung detector na tumutunog pa may baral, dapat hindi nawawala yan. Dapat nga, meron na rin yung pagdadapa. Yung parang sa mga hotel or sa airport,
Pag dumaan yung bata, tumunog, or nai-scan, kaya naman siguro yun, para lang talaga mas full yung seguridad. Ngayon, paglabas, sasabihin, sige, mas mahigpit yung school, sa labas ako gagawa. Sa labas, dapat talaga, may tanod visibility. Tad-tad ang CCTV na may mabilis umaksyon or police visibility po talaga dapat. Yun po talaga yung kailangan eh. Yun po talaga yung kailangan. Pag mahigpit naman ang guard sa school, sa labas naman niya magrarambulan. O pagdating sa labas, sino bang may saklaw dyan? Eh di ba barangay? So from magulang, security ng school, mga barangay, tanod at pulis. Kayo po talaga, tayo dapat magtulungan. When the storms of life rage and winds howl strong, I lift my eyes to you, it's in you I belong.